Sino-sino po yung mga miyembro ng Barangay Development Council at sangguniang barangay? Nung una, ang member, syempre yung barangay chairman. Then kami yung mga sangguniang barangay. May kasama din yung NGO at religious organization. Anong, tanda niyo po ano yung NGO? Ang aming NGO ay ang Lingap Association. Ang nakasama sa atin. Sino po yung nagpe-preside po pag meron po mga sangguniang barangay session? Si Kapitan. Kapitan po. Tapos po, kapag po wala si Kapitan, sino po yung pumapalit? Ay di yung first counselor. Kayo po yun. Hindi. Tapos po dun po sa barangay development plan, sa pagpaplano po nun, paano nyo po yung ginagawa? Simula po pagpaplano hanggang approval. Nag-meeting kami. Then, ilalahat doon ang mga plano. Kung magkakasundo, eh di doon namin sisimulan ang project. Okay po. Tapos po, kaano po kadalas ginagawa yung pagtitipon po nung sa yung po Barangay Development Council saka po sangguniang barangay? Ang sangguniang barangay, may dalawa kaming session. Isang regular session at saka mayroong special session. Meron din kami mga emergency meeting. Gayon din. Pero ang Barangay Development Council, minsan, 2 beses lang sa isang taon. Okay po. Tapos po, ano po yung nagbobotohan po kayo para po ma-approve po yung Barangay Development Plan? Nagbobotohan naman. Tapos po, paano po dino-document po yung mga meeting po nun? Mayroon, aming secretary ang siyang nagtitake note nagtitake down ng mga minutes. Okay po. Tapos po, pagkatapos po ng approval, ano po yung sunod po ng proseso? Pag po nagbotohan po kayo, natanggap na po. Gagawa na kami ng resolution para ma-forward sa taas, sa munisipyo. Tapos po, ina-approve pa po ba yun ng provincial? Hindi naman, municipal lang. Pag na-approve sa municipal, dun bababa ngayon ang ordinansa. Resolution muna din ordinance na. Okay. Kung ano gagawin namin. Tapos po, kapag po okay na po yun, paano nyo po pinapaalam sa mga tao po dito sa barangay yung pong plano po natin? Una-una, mayroon kaming VOCA. Doon namin, maliban sa Facebook page ng barangay, mayroon din kaming VOCA. Mayroon din kaming, naggagawa din kami ng sulat, bahay-bahay, para yun ang means of communication namin. Then, minsan, nag-i-schedule kami per cluster ng meeting. Meeting po. Tapos po, di ba po, yung po sa plano po na yun, paano nyo po sinusubaybayan o nasusubaybayan nyo po ba yung implementation po ng mga nasa plano? Nasusubaybayan naman, kaya lang hindi lang 100%. Kasi una-una, madalas kulang din sa tao. Kasi syempre, maliit nga lang honorarium ng barangay, kung sino lang yung available. Tapos po, wala po masyadong nagbabantay. Oo, walang masyadong nagbabantay. Hindi mabantayan ba ng 24/7? Kasi, yun nga, sabi mo, honorarium na naman yung kanila, may kanya-kanya din silang trabaho. Hindi po siya priority. Hindi siya ganun ka-priority. Nakalagay po ba dun sa Barangay Development Plan po yung problema po dito sa ilog? Barangay po. Sa mga kanal. Sa mga kanal po. Papunta po dun sa Balayan Bay. Tapos po, kano katagal na po ba yung problema po dito, yung sa mga basura po? Tagal na. Talaga naman lagi ng problema ng isang barangay at ng isang bayan ay ang basura. Kasi sa pagdami nga ng tao, syempre, pagdami din ng basura. Tapos po, ano po yung tingin yung pangunahing dahilan ng pagdami ng basura? Unang-una, kaya dumadami ang basura kasi hindi na-educate ng maayos ang mga tao na hindi sila natutong mag-segregate. Dahil kung natuto lang silang mag-segregate, maaaring mabawasan yung basura natin kasi katulad ng mga nade-decompose, pwedeng i-decompose, yung mga pwede pang i-recycle, ma-recycle. So ngayon, ma-minimize na yung basura. Opo. Tapos meron po ba tayong mga waste management facility po dito sa barangay? Wala sa barangay, pero sa munisipyo meron naman. Opo.
Ano po yung epekto po nito sa community, sa barangay po, nung mga basura po dito sa ilog? Ano po ba yung mga nangyayari? Una-una, syempre, kapag hindi na control yung basura, ang magiging unang problema natin yung ating kalusugan. Kasi syempre, naandyan yung mga langaw, daga, o kung ano-ano pang ipis, kung ano pang testing, pwedeng pagsimulan ng sakit. Gayon din, syempre, pag nagkasakit na, hindi madadamay din yung ating kabuhayan. Hindi po makakapagtrabaho. Hindi makakapagtrabaho, gastos pa. Opo. Tapos minsan po, bumabaha din po dito, gawa po ng... Madalas ang pagbaha dito, ang ulan na, magdamag na ulan, baha na dito. Dahil na ang Barangay 11 ay siya yung catch basin ng mga tubig galing sa taas. Barangay Kay Ponce, Gumamela, Lipatan, sa A5, Gis. Dito ang baba. Ano po yung ginagawa ng barangay para po masolusyonan po yung problema po na ito? Sa ngayon naman, ang napag-usapan ng mga kapitan na maglagay sila ng mga garbage truck. Nilagyan nila ng mga steel matting, ultimo doon sa ibabaw, para, kasi madalas yung mga taong mga walang disiplina, mga galing sa ibang barangay, kapag dumaan sila doon sa area na yon na medyo lawad, itinatapon na lang nila yung sa kanilang basura, diretso doon sa ilog. So ngayon, naglagay ng mga garbage truck. Ng garbage truck? Tsaka, yun nga, yung municipal, ang LGU naman, ang ginawa ay pinabakho yung ilog na medyo lantad, may space ang bako na malaliman yung mga ilog mula sa Barangay 5. Kaya siguro naman ngayon, medyo mababawasan. Mababawasan na po. Meron po ba tayong mga clean up drive? Meron. Kami sa Barangay 11, every week may naglilinis kami. Tapos yung mga declogging namin, yung paglilinis ng mga kanal, at least every quarter nagpapalinis kami. Apo. Tapos po meron din po ba tayong mga ordinansa tungkol po dun sa waste disposal, mga penalty po? Meron naman, meron. Magkano po yung penalty po? Ang penalty nakalagay doon ay, kung hindi ako nagkakamali, nasa pinakamataas ay 1.5. Kada ginagawa po Oh. Sa unang offense, kakausapin mo na, pangalawang offense ay 1,000 na yun, then 1.5 na. Tapos po, may nabigyan na po ba ng ano na to, penalty yung mga ganun? May sample na po ba ng nangyaring ganun? Actually, wala talaga mahuli. Dahil nga sabi ko nga, sa kakulangan ng tao, ay hindi siya masubaybayan eh. Opo. Yun lang po ang problema, yung kakulang po sa tao, no? Pero nakikipag-coordinate po kayo nito sa Menro, GNR, LGU po? Nakikipag-coordinate naman kami sa Menro at saka sa LGU. Okay. Pero po wala po talagang maibigay silang mga tulong? Wala. Ang tulong lang talaga yung galing nga sa LGU ay yung medyo nilaliman yung mga kanal. Yun lang. Okay. Pero meron po bang specific na budget para po dito sa sa problema po na ito? Kami may budget. Doon yung sa waste disposal, pero maliit lang. Maliit lang po. Oo. Yun na nga ang ginagamit sa clean up, tsaka yung every quarter na palinis ng mga kanal at ng ilog. Hanggang ganun lang po yung kaya ng budget. Okay. Pero yung mga tao po naman dito na engage naman po sila or sumasali po sila, nagpa-participate po sa mga clean up? Sa mga clean up naman, una-una, ang laging nagpa-participate yung mga 4Ps, yung SK, tas yung nga, barangay council. Required yun. Then, yun namang mga tao, yung community naman, nagpa-participate naman sila. Kasi, mahigpit ngayon na pinatutupad yung tapat ko, linis ko. Then, kung hindi ka doon susunod, ay mayroong penalty siya, maliban sa, hindi lang siya pera eh. Hindi ka makakakuha na ng mga certificate sa barangay. Kaya yun ngayon ang titingnan namin kung ano ang magiging outcome ng aming pag-iikot. So, ayun po bang ordinansa po na yun? Parang written po siya o ano na lang po? Parang unwritten rule? Written siya. Meron pong ordinansa na. Mayroon. Tapos po, ano po yung, sa barangay development plan naman po, ano po yung mga
problema po nyo, meron po bang kulang po sa budget? Hindi po co-coordinate yung ibang agency? May kaunti namang budget, napapagkasya-kasya naman. Kaya nga lang, di yung mga priority lang muna. Kasi, syempre, maliit lang ang barangay, maliit din yung ira. Opo. Dun po sa mga sinabi niyo po kanina yung hindi po nakakakuha ng certificate pag hindi naglilinis, meron po mga resistance ng mga doon, mga residente o ano naman po sila, tanggap naman po nila na ganun yung nangyayari. Pag kami kaharap tanggap, di ko lang alam pag kami nakatabi. Kasi syempre. Sabagay. Hindi Kasi niyo pa- pumirma naman sila pinadala namin sila ng sulat, may receiving copy. Kada bahay Oo, po. kung kapag ang tindahan hindi sumunod, hindi na sila makakuha ng barangay permit. Ganun. Pero ito po ay yung, di ba po, ito pong ilog na to ay galing po sa mga sa mga yung po kagaya sinabi niyo kanina ng mga barangay. Nakikipag-usap din po kayo sa mga barangay ngayon? Nagkaroon kami ng meeting na talagang ang problema na nga yung baha. So ngayon, yun nga, kaya umaksyon ang LGU kasi gumawa ng resolution yung samahan, yung mga kapitan na Opo. may sakop ng barangay na rin. Tsaka yung mga karatig barangay, ay na-action na naman ng LGU. Ayun nga po yung back. Oo, binakho. Pero meron pa po ba kayong mga nakikitang solusyon dito o kailangan nyo po ba ng tulong pa sa LGU, National Government? Oo, sa akin, sa nakikita ko, kasi din sa may area namin, kakaunti yung labasan ng tubig. So ngayon, kaya lagi na yung flood niya tuwing kaunti pa lang ulan, makikita na. Ang suggestion ko nga sa aming kapitan, may resolution na kami na kung maaari, madagdagan yung kanal, buhayin yung dating kanal, na kumbaga pinatay na yung dating kanal. Ngayon ang sabi ko, pwede namang buhayin yun kasi sakop naman yun ng kalsada Kaya yun ngayon ang aming Saan po resolution. yun? Yan sa tapat lang namin. May kanal dati yan. Pero tingin niyo po papayag naman yung mga residente po? Tingin ko naman kasi government, pag-aari naman ng gobyerno ang kalsada Okay po. So okay naman po. Hindi naman po pala problema yun sa Hindi naman. May resolution na kami sa kay Congressman Leandro at saka sa LGU. Hindi antay-antay. Kasi hindi kita kakayanin ng budget namin Malaki. Pag ganyang mahaba ang kanal, malaking budget. DPWH. Oo. National budget yan o municipal budget ang kailangan. Hindi kaya ng barangay budget. Opo. Pero dun po sa pagpaplano po, di ba po nalaman po natin na meron po tayong mga twice a year na pagpaplano, may pong coordination sa mga iba't ibang barangay. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, ano po yung i-improve nyo po sa proseso? Dapat po ba mas mabilis yung process? Mas maganda, mas mabilis. Ngayon po matagal po. Medyo matagal talaga. Tapos po, dapat po ay, gusto nyo po ba merong mga environmental expert na kasama po dun sa meeting? Mas maganda. Oo. Para po makahingi po tayo ng mga suggestion. Pati ng environmental, mga specialist, yung mga engineer sa munisipyo, para nakikita nila kung ano ang dapat. Mas may idea sila Opo. Para hindi lang po yung mga tao sa barangay po, no? Pero po sa ngayon, may plano po bang i-update yung barangay development plan o hindi pa po nabibigyan ng focus? Hindi pa nabibigyan ng focus ngayon. Sige po. Pero po posible po kami kaya makakuha ng copy po ng mga ordinansa sa mga susunod po na araw. Pwede naman. Hihingi ako. Sige po. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon na ibinahagi nyo. Malaking tulong po ito sa aming pag-aaral. Okay. Thank you po. Okay, you're welcome. Thank you po, Tita Beth. Thank you.